kailangang tulungan namin na muling makabalik ito sa kanilang natural na tirahan. If I'm not mistaken, baka ito yung unang pagkakataon ko na makakapag-release ng mga tarsier back into the wild. Okay, huwag na natin patagalin, stress na ito eh. Madaling ma-stress itong mga mal and they don't do well in captivity. So kung halimbawa may plano kayo mag-alaga ng mga ganito, it's not gonna succeed. They eat a variety of insects, hindi sila mabubuhay. And they need a lot of movement. Mailap at sensitibo ang mga tarsier. Kaya kung magtatagal sa kulungan ay posible itong mamatay. 5 minuto lang mula sa kabahayan ay nakahanap na kami ng lugar kung saan i-release ang 2 tarsier. Ang sabi sa amin, dito lang i-release kasi wala naman talaga access tayo dito sa pababa. Kasi itong slope na to, ravine na, bangin. So, very dangerous. At saka itong area na daw na yan, kadalasan nakikita na nila dito, nakahang yung mga mal. Kasama natin sa pag-release yung DNR Senro gland. Katulong natin ngayon para sa pag-release itong mga tarsier na ito. Halika. Halika. Halika, baby. Nakakapit siya. Halika dito, halika dito. Ayan yung isa. Mas masigla yung isa eh. It's time to go. It's time to go. Ayan. Yun! Nice! Yun, bilis. Dali-dali itong makyat sa puno. Sa wakas, malaya na ang tarsier na ito.